Walang bakuna, walang ayuda. Iminungkahi yan ng Department of the Interior and Local Government o DILG para hikayating magpabakuna ang mga miyembro ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Pero binatikos ito ng ilang senador at kongresista dahil hindi raw makamahirap. Yan ang tinutukan ni Mariz Umali. Dahil sa iniinda raw na kondisyon kaya hanggang ngayon ay nag-aalinlangan pa rin magpabakuna kontra COVID-19 ng 45 anyos na si Loni, isang benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Natatakot lang po nung una. Tsaka kasi dahil sa may nararamdaman po ako sa katawan. Minsan parang medyo nahirapan akong huminga. Kaya pag natatakot akong pabakuna baka kasi magkaroon ng epekto sa katawan ko. 4Ps beneficiary rin si Dexter na may high blood naman daw, kaya nangangamba rin siya sa posibleng maging epekto sa kanya ng bakuna. Siyempre, natatakot din. Kasi marami daw namatay. Dahil nagpabakuna lang, nagkasakit, gano'n. Iba, inatake, tumaas yung blood pressure, gano'n. Sabi ng Department of Interior and Local Government, marami raw ang mga tulad ni Loni at Dexter na mga benepisyaryo ng 4Ps na hindi pa rin bakunado hanggang ngayon. Kaya ang minumungkahi ng DILG, huwag muna silang bigyan ng buong buwan ng benepisyo hanggat hindi pa nababakunahan. Ang pinopropose namin is not to delist the individual, but to withhold yung health and nutrition grant of the 4P subsidy, which is around 750 pesos a month. Ngayon, sakaling magdesisyon yung 4Ps beneficiaries na magpabakuna after 2 months, matatanggap na niya yung 750 times 2 na na-withhold sa kanya. The rest of the benefits can be received, and this is merely the proposal of the DILG. Ayon sa record ng Department of Social Welfare and Development, aabot sa 4.4 million na pamilya o 18.6 million na Pilipino ang bahagi ng programang 4Ps ng pamahalaan. At sa bilang na ito, 12% pa lang ang bakunado. Kaya malaking bagay daw kung mahihikayat sila magpabakuna na para maabot ang 70% herd immunity sa katapusan ng taon. Kailangan may konti naman tayo disincentive. If we make this a policy of government, I think aabot tayo ng more than 50% magpababakuna niyan. At tila ito nga ang magiging epekto dahil nang mabalitaan ito ni Loni at Dexter ay tila nawala bigla ang takot nila sa bakuna at magpaparehistro na raw. Parang sayang kasi malaking tulong din yung 700 pag binawas. Magpapa-schedule pa na po kami bukas. Mahalaga po yun kasi pang araw-araw, mga anak ko. Siyempre, 4 sila. Lahat sila, siyempre, una-una, pagkain, pag-aaral nila. Kasi lalo na ngayon, online na yung mga kailangan mo pa magpa-load pa ng Ngayon pa lang ilang senador at kongresista na bumatikos sa panukala. Hindi raw ito makamahirap. Sabi ng DILG, ipauubaya pa rin nila sa Office of the President at sa mga kaukulang ahensya ang desisyon sa mungkahing ito. Si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. susulat na raw ng executive order na paaaprubahan sa Pangulo para gawing pulisiya ito. Napapanahon na po na talagang kailangan i-mandate po natin ang vaccination. Unang-una, hindi po tayo makakalagpas dito sa pandemyang ito hanggang hindi po lahat ay napapakunahan. Kung meron po tayo meron tayong hesitancy na more or less 34%, napakalaking sizable amount po yon, 34 million ang nag-roam around na parang time bomb na nakikita natin sila maghahasik ng lagim sa ating mga tinatawag na mamamayan. Sabi naman ni Secretary of Justice Menardo Guevara, karapatan ng mga 4Ps beneficiary ang matanggap ng buo ang benepisyo dahil kwalipikado sila rito. Sa ilalim ng COVID-19 Vaccination Program Act of 2021, hindi mandatory requirement ang vaccination card, kaya ang hindi pagiging bakunado ay hindi raw maaaring dahilan para masuspinde ang benepisyo. Ang DSWD pinag-aaralan pa raw ang mungkahi. Ang sabi naman ng palasyo, kailangan munang amyendahan ang batas para magawa ito. Mariz Umali, Naktutok, 24 Oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv. Today, this is last, or today is January 27,
2022 o kahapon, ang taas ng lagnat ko ngayon, to here. Kaya, here's to my boss. At siyempre, binigyan niya ako ng gamot kasi wala nang, wala nang, wala nang mabiling gamot sa butika. Talaga, ang taas ng lagnat ko kagabi. And 6, parang nahihilo ako, something. Kalalabas ko lang, no? 16:27 ng hapon. Napakaramdam ko parang nalagnat, linalamig, or something. Kaya nilagdat ko sabi, this is Omicron symptoms. Ngayon, mukhang bumababa yung aking lagnat at inuubo ako ngayon. At parang wala akong ganang kain. Parang pansin mo, pet ko na. They're asking of death in Omicron virus. Hindi ko nga alam kung mamamatay ako ngayong araw na to o bukas kasi parang minsan hindi ako nakakahinga kasi something hard in this time and we set to visit. Kasi kung oras mo na talaga, hindi mo na mapipigilan yun kahit marami kang pera. Pag tinamaan ka ng coronavirus or Omicron is to be dead. Wala ka nagagawa sa akin mabuti ha. Hindi ka nga nagbibigay sa akin ng pera, buwesit ka. Hindi mo ba alam yon? Punyeta ka, this is the world is over the dark and what happened in this country. I'm here, country. Wala kang ginagawa. Kain tulog ka, mga politician, Filipino people, mga patay gutom. Tama lang sa inyo, no? Mamatay. Dapat nga, hindi na kayo binibigyan ng international ng vaccine eh. Tapos sasabihin nyo pa kayo, good? Mas kayo, akala kung sino kayo, no? Hindi kayo nahiya sa China, sa Russia, sa Amerika. Binibigyan kayo ng vaccine samantala yung World War III image. It's a bad thing. Dapat hindi na kayo binibigyan nila. Hayaan na kayo mamatay. Fucking shit. Panic Padua, Kagawad, and Calas, Quezon City na mga crime sa amin. Ngayong President Duterte, pag hindi mo sila pinakulong at hindi tinanggalan ng trabaho, you are wrongdoing to me. Ikaw ang papahuli ko sa ibang bansa to international to flying. Ikaw ang aking papakulong at papapatay kita sa mga foreigner. You know what? This is overtaking to me. Now and this for Omicron. Gagawin na naman nilang gagawin yun yung mga ginagawa nila before the pandemic. Kung paano sila nagdadakip na wala sa policy at wala sa patas. Basta lang silang dadakip para kumita ng pera, sumikat at magkaroon ng crowned to award it to politician na it's just good. It's just not good. You're a fucking box and darkness evil. This evil. Is policy about the president in 2020 and must before the Galas Barangay Santo Niño, Galas, Quezon City, na naghuli sa akin before to harassment and discrimination, to crime. Ang ngayong president, Duterte, di ba pinapahuli ko na yung mga barangay na yun at mga tauhan ng Santo Niño at barangay San Isidro, Quezon City. Nakablog yun sa YouTube ko, di ba?